Si Jared Vanderbilt daw makakapigil kay Tyrese Haliburton, pero bago yan, Golden State Warriors bigong matalo ang OKC Thunder. Bigo nga pong Warriors na ma-extend sa 2 winning streak ang kanilang panalo matapos sa matalo kanina laban sa OKC Thunder. Marami nag-akala na GSW na ang mananalo dahil sa mga huling segundo ng laro kung saan tabla ang laban sa score 115, isang step back 3-point shot ang pinakuwalan ni Steph para makakuha sila ng 3-point lead sa OKC. Pero isang bad play nga pong nagawa ni Green kung saan pinaul nito si Chet Holmgren na tumira ng isang 3-point shot. Mintis ang tira ng Thunder's big man pero naipasok nito ang lahat ng kanyang 3 free throw. Sinikap naman ni Steph na tapusin na ang laban pero mintis ang kanyang game winner. Overtime wala nang nagawa ang Warriors sa OKC at tuluyang natalo sa score 138-136. Nagtapos nga po na may 30.6 rebounds at 4 assists si Stephen Curry. Leading naman para sa OKC si SGA na may 38 points, 5 rebounds at 5 assists. Nanatiling nasa 11th spot ng West standings ang Warriors na may 10-12 na record. Samantalang si Jared Vanderbilt daw ang magiging X-factor ng Lakers para mapigilan si Tyrese Haliburton sa kanilang in-season finals matchup bukas. Mula nang bumalik nga po si Bando galing sa kanyang injury, undefeated nga po ang Lakers na may 3 panalo. Hirap na rin makagawa ng malaking punto sa mga nakakalaban nilang team na nalimitahan lang nila sa 96 points per game. Dahil yan sa tindi ng depensa ng Lakers. Malaking factor nga po dito si Jared Vanderbilt. Na ayon sa isang sports site, si Jared Vanderbilt daw ang magiging X-factor ng Lakers para talunin ng Pacers at si Tyrese Haliburton na kahit 3 points lang ang nagawa nito mula nang siya ay magbalik. Hindi naman matatawaran ng depensa nito na parang glue kumakadikit sa binabantayan niya. Gaya na lang ng ginawa nito kay Devin Booker noong nakaraan na talagang hindi tinatantanan ng Suns superstar hanggang makagawa ito ng turnover. Si Tyrese Haliburton nga po ang main man ngayon ng Pacers na siyang kalaban din ni LeBron para sa in-season MVP award. Kaya ito ang pagtutuunan ng depensa ng Lakers. Nag-average nga po si Tyrese sa in-season tournament ng 26.9 points, 4.2 rebounds at 12.1 assists per game. Kaya hindi talaga pwedeng hayaan ng Lakers na maging komportable ito sa kanyang laro dahil siya rin ang floor general ng Pacers na gumagawa ng plays sa kanilang team. Nandyan pa rin naman ang starting shooting guard na si Cam Reddish na grabe rin ang depensang ginagawa ngayon. Sino sa tingin nyo ang magiging X-factor ng Lakers laban sa Indiana Pacers, mga brother?